pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Basahin natin ang 12 Gs ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Paano maliligaw yun? Hawak ng Diyos yun. Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan. Hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang Job 7:9, kapatid na Daniel. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan ay hindi na aahon pa. Siya'y hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababa ang wika sa libingan, hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man ang kanyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay, hindi totoo yun, kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos. Paano babalik yun? Hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis 6:9. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana sa altar ng Diyos sa langit. Andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin, kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil pinagpapahinga ng Diyos. Pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo mayroong sinasaniban? Hindi kaluluwa sumasanib doon. Espiritu ang sumasanib doon. Dalawang klase ang espiritu. Espiritu ng demonyo at espiritu na galing sa Diyos. Ngayon, yung kay Maria Magdalena, may 7 demonyong lumabas sa kanya. Kaya kung minsan may makikita ka dyan, mga tao na babae, kung magsalita parang lalaki ang boses, kung ano-ano pinagsasabi, yung mga espiritista, sinasaniban ng espiritu ng demonyo yun. Basahin natin 8:2 ng Lucas. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, na sa kanya'y 7 demonyo ang nagsilabas. Kay Maria Magdalena, 7 demonyo lumabas 7 masasamang espiritu. Kasi yung masamang espiritu pwedeng sumanib sa tao. Katunayan ng isang nakikita sa mga sinasaniban ng masamang espiritu. Basahin natin yung Marcos 5:1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno at paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala, sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Yung palang sinasapian ng masamang espiritu, ang lakas no? Hindi mo yung mga bakal na panalin, pinagpuputol-putol niya yung mga tanikala. Ano nangyari? At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato.
At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, "Anong pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." Espiritong karumal-dumal. Sumasapi sa tao yan, kapatid. Hindi kaluluwaan sumasapi. Espiritong karumal-dumal.